Totoo nga ba na hindi na masaya itong si Jason Perkins dito sa Phoenix Fuel Masters? Iyan ngayon ang mga espekulasyon na lumalabas dahil medyo nagiging limited na raw yung playing time nito at ayon dito sa artikulo lumabas sa Spin PH, mukhang hindi na raw masaya dito si Perkins at gustong maglaro sa isang team na nakapagko-content palagi sa playoffs. Totoo kagagaling lamang sa playoffs nitong Phoenix, pero mukhang ang gusto ni Perkins ayon daw team na consistent na palaging nandoon. At syempre, dahil hindi naging maganda ang simula ng Phoenix ngayong Philippine Cup, medyo nagkakaroon na ng frustrations dyan. Hindi rin nakatutulong na itong si Tyler Teo ay hindi nakapaglalaro. At dahil dito, lumalakas na yung ugong-ugong na baka itong si Perkins ay magre-request na ng trade. Matagal na itong napapabalita, pero ngayon mukhang umuusbong talaga dahil hindi na raw nagugustuhan ni Perkins yung sunod-sunod na talo nila. Siyempre, ito ay tinanggi ng coach at sinabi na masaya si Perkins dito. Pero yung mga espekulasyon na hindi pa rin tumitigil. So ang tanong nga dito, itong si Jason Perkins ba ay talagang on the way out na dito sa Phoenix Fuel Masters? Kung sakali yan, asahan ninyo na itong MVP Group at ang SMC ay mag-uunahan sa pagkuha sa serbisyo ng nasabing player. Hindi naman maitatanggi na halos lahat ng team sa PBA, maski na itong Converge, Rain or Shine, na interesadong makuha itong si Jason Perkins dahil napakalaki ng naidudulot nitong tulong sa kahit saan mang team siya magpunta. So abangan na lang natin kung ito nga si Jason Perkins ay papaalis na dito sa Phoenix Fuel Masters at kung meron silang i-offer just in case nga mag-request ng trade dito si Perkins na mapunta either sa independent team, sa SMC o MVP. Itinutulak na nga ba ng ilang nasa kampo ng SMB na i-trade itong si Terence Romeo para dito kay Wamit Yongson? Alam natin na napakahusay na player ni Terence Romeo, nakita nyo naman kung paano ito maglaro. Pero ang pinong-problema ng San Miguel Beer ay palagi itong nai-injure. Madalas kalagitnaan ng laro kung kailan siya kailangan ay hindi magamit dahil bigla na lamang nagkakaroon ng injury. Katulad na lamang nung nangyari dito sa huling game nila kontra TNT. Nakita natin kung gaano kinailangan ng SMB ang serbisyo nito si Romeo, yung kanyang scoring at assist. Pero hindi na naman nakapaglaro dahil na-injure ulit. At ito si Romeo, alam natin kagagaling lamang sa injury nung first conference. So iniisip ngayon ng ibang nasa kampo ng San Miguel na hindi kaya mas mabuti na kunin na lamang nila itong si Wamit Yongson para dito kay Terence Romeo. Kung sakaling magkaroon ng ganyang trade, hindi naman sila masyadong mawawalan sa scoring dahil magaling din naman na scorer itong si Yongson. At ang mas importante pa, itong si Wami ay hindi injury prone na katulad itong si Terence Romeo. So iyan ngayon ang pinag-aaralan mabuti siguro ng management ng San Miguel Beer kung nararapat na ba na kumuha sila ng pampalit dito kay Terence Romeo. Mahusay na player si Terence, magaling talaga, pang all-star ang dating. Pero kung ito ay injury prone at hindi rin magagamit ng San Miguel Beer ay paling-baliwala rin. So habang tumatagal at tumatanda si Romeo, lalo yung magiging injury prone. Kaya ayan ngayon ang pinag-aaralan ng management ng San Miguel Beer kung mas mabuti ba na ngayon na nila ito i-trade. Katulad ng pinag-iisipan nilang gawin dito kay Vic Manuel. Dahil nakita natin undersized din ng San Miguel Beer dito sa power forward. So yan ngayon ang pinag-aaralan mabuti ng San Miguel Beer kung kinakailangan ba na itong si Terence Romeo ay ilipat na ng ibang koponan dito sa Terra Firma in particular para kay Wamit Yongson. Ito nga bang Barangay Ginebra ay kukuha ng isang dating PBA player na ngayon ay magbabalik na raw? Ang tinutukoy natin ay itong si Roosevelt Adams. Kung inyong matatandaan, itong si Roosevelt Adams ay dinraft ng Terra Firma Jeep. Naglaro dito ng ilang taon, pero nag-request ito na i-release siya ng Terra Firma at naglaro sa Ibayong Dagat. Ngayon, ang balita natin mukhang expired na raw yung kontrata nito sa Ibayong Dagat at willing nang bumalik dito sa PBA. Itong si Roosevelt Adams ay isang 6'5", 6'6" player na mayroong outside scoring. Pwede rin siya na maging rebounder. Nung naglalaro nga ito sa Terra Firma, ito ay usually nagdo-double-double sa points at sa rebounds. At magiging magandang tulong ito dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali dahil nakita natin na nangangailangan sila ng isa pang power forward para makatulong dito kay Jamie Malonzo.
Sa ngayon kasi nakita natin na medyo undersized itong Ginebra. Ang kanilang big men lang itong si Aguilar, si Stan Hardinger at si Malonzo. Kaya sa ngayon, kinakailangan siguro ng Ginebra ang tulong ng isang Roosevelt Adams. Sa ngayon, itong rights ni Adams ay nandito pa rin sa Terra Firma Jeep dahil daan siya huling naglarong team dito sa PBA. So kung gusto makuha ng Ginebra, itong si Roosevelt Adams, kinakailangan ay i-release muna siya ng Terra Firma. Of course, kinakailangan may kapalit yan, either player, hindi pa natin alam, or baka draft pick. Pero kung sakasakaling makuha ng Ginebra itong si Roosevelt Adams, magiging malaking tulong yan dito sa frontcourt ni Team Cone. At dahil matagal na itong hindi naglaro dito sa PBA, masasabi natin na hindi naman kataasan yung trade value nito. As it is, kung makuha ng Ginebra yan, mariresolve na yung problema nila sa frontcourt at pwede na dito na lang sa backcourt sila mag-concentrate sa mga susunod nilang mga transaction. Pagkatapos matalo dito sa San Miguel Beer, and of course alam natin natalo din sa Blackwater Bossing itong TNT Tropang Giga, mukhang determinado itong TNT na makuha pa rin itong si Rain ng Batak. Alam natin originally dapat sa TNT yan, pero nagmatigas si Coach Jeffrey Carriazo at yan ang dahilan kung ba't hindi ito napunta dito sa TNT at nananatili dito sa Blackwater Bossing. Sa ngayon, ang TNT raw ay handang mag-offer para dito kay Rain ng Batak ulit at baka magkaroon ng 3-team trade kung saan involved itong Blackwater, TNT at ang Meralco Bolts. Sa ngayon, malamang doon na mangyari, itong si Rain ng Batak mapupunta sa TNT, itong si Kib Montalvo naman dito sa Blackwater Bossing at hindi pa natin natitiyak kung sino mapupunta dito sa Meralco Bolts at kung sino ibibigay nila. Pero alam natin parang ganyan ang initial arrangement. Ang isa pang posibilidad, si Nambatak sa TNT, si Montalvo dito sa Meralco Bolts at si Anjo Karam naman dito sa Blackwater Bossing. Sa ngayon maraming mga proposals na pinapalutang itong TNT pero ang gusto nila talaga ay makuha itong si Rain Nambatak dahil kinakailangan nila ng isa pang additional scorer. So sa tingin ko magkakaroon ng adjustment itong TNT Tropang Giga dito sa kanilang mga offers kung kinakailangan para masiguro na sila ay magkakaroon ng mas magandang performance. Alam natin mataas ang expectations dito sa TNT, lalo na at nandiyan at nagkaroon sila ng isang Brandon Ganuelas Roser. Inaabangan pa natin kung makababalik niya si Mikey Williams, pero ang TNT, kung hindi raw makababalik si Mikey, yan ang dahilan kung ba't gusto nilang kunin itong si Rain ng Batak para magkaroon sila ng tinatawag na insurance in case nga si Williams ay hindi na bumalik. As it is, sinabi ni Coach Chot Reyes na handa nang mag-move on yung kanyang koponan at doon sila sa mga players magpo-focus na nandito at actually naglalaro. So tignan natin kung sinang Batak nga ay mapupunta dyan. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Luis Alon, Kuya Mike TV, Eduardo Monsales, John Mark Cantos, John Ray Mag-Isuela, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Kagawad Katsakino Dukusing, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang, kay Judy, Edwina, Jaira, Carl, Shaina at Jonah Villarosa, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Oji, Gia, Gio at Len Santillana at Hagle Family, Dionisio Mercado, RG Bueno at Talina Family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, kay Jonel Alagon at Celino Valles Family, at kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.